Ngunit na pinag-uusapan ngayon online ang kontrobersyal na isyung kinasasangkutan ni Michelle D, Ryan Ramos at Samantha Panlilio matapos magsampa ng reklamo ang personal driver ni Ryan Ramos sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umano'y illegal detention at physical injuries. Sa loob lamang ng ilang oras, mabilis na nagtrending ang balita sa social media, YouTube at iba't ibang showbiz pages kung saan maraming netizens ang nagulat, naintriga at nagtatanong. Ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng seryosong alegasyong ito? Ayon sa mga ulat mula sa lehitimong news outlets, ang driver na kinilalang si Bonifacio Totoy Baro ay naghain ng reklamo laban kina Michelle D, Ryan Ramos at Samantha Panlilio. Sa kanyang salaysay, sinabi niyang nag-ugat umano ang insidente sa isang hindi pagkakaunawaan na may kinalaman sa mga sensitibong larawan na umano'y nakuha mula sa condominium unit na tinitirhan ni Ryan Ramos at Michelle D sa Makati City. Dahil dito, nauwi raw ang sitwasyon sa tensyon na kalaunan ay humantong sa umano'y pananakit at illegal detention. Batay sa reklamo ng driver, noong araw ng insidente ay dinala raw siya sa condominium unit kung saan naganap ang sinasabing pang-aabuso. Ayon pa sa kanya, may mga bodyguard umano na sangkot sa pananakit at sinasabi rin sa reklamo na pati raw sina Michelle D at Ryan Ramos ay may direktang kinalaman sa pangyayari. Mahalaga ring linawin na ang lahat ng ito ay alegasyon pa lamang at kasalukuyang iniimbestigahan ng NBI. Isa sa mga detalye na lalong nagpa-viral sa balita ay ang pahayag ng driver na sinubukan daw niyang tumakas mula sa unit sa pamamagitan ng pag-akyat o pagbaba sa pagitan ng mga palapag ng gusali. Ang detalyeng ito ay agad umani ng sari-saring reaction online. May mga nagduda, may mga nabahala, at may mga nanawagan ng masusing imbestigasyon. Dahil dito, lalong naging intense ang diskusyon sa social media platforms. Dagdag pa sa kontrobersiya ang pagkakadawit ng pangalan ni Samantha Panlilio, isang beauty queen at public figure. Ayon sa reklamo, kabilang siya sa mga inireklamo ng driver kaugnay ng umano'y illegal detention at physical injuries. Sa ngayon, wala pang detalyadong pahayag mula sa kampo ni Panlilio, kaya't marami ang nag-aabang kung magsasalita rin ba siya upang linawin ang kanyang panig. Samantala, mabilis namang naglabas ng pahayag ang kampo ni Michelle D at Ryan Ramos sa pamamagitan ng kanilang abogado. Ayon sa kanila, itinatanggi nila ang alegasyon ng illegal detention at sinabing wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng reklamo mula sa NBI noong una itong lumabas sa balita. Dagdag pa ng kanilang legal counsel, handa silang sumagot at makipagtulungan sa investigasyon kapag kompleto na ang mga dokumentong opisyal. Lumabas din sa mga ulat na may naunang kasong isinampa si Michelle D laban sa driver, isang reklamo ng qualified theft. Ayon sa impormasyong inilabas, nag-ugat ito sa umano'y pagkuha ng driver ng ilang sensitibong larawan mula sa kwarto ni D. Nang mapag-alaman umano ito, hinarap ng kampo ni D ang driver at bagamat may mga larawang ibinalik, sinasabing hindi raw ito kompleto kaya nagpa siya si D na magsampa ng kaso. Dahil dito, nagkaroon ng dalawang magkasalungat na reklamo. Una, ang qualified theft case na isinampa ni Michelle D laban sa driver. At ikalawa, ang reklamo ng driver laban kina D, Ramos at Panlilio para sa illegal detention at physical injuries. Ito ang dahilan kung bakit maraming netizens ang nagsasabing komplikado at sensitibo ang kasong ito at hindi dapat basta-basta hinuhusgahan ng sino man hanggat wala pang malinaw na resultang investigasyon. Online, hati ang opinyon ng publiko. May mga netizens na nagpahayag ng suporta kina Michelle D at Ryan Ramos, sinasabing dapat munang pakinggan ang kanilang panig at bigyan ng halaga ang naunang kasong isinampa laban sa driver. Ang iba naman ay naniniwala na seryoso ang reklamo ng driver at dapat itong imbestigahan ng mabuti upang malaman kung may naganap ngang pang-aabuso. Marami ring content creators ang gumawa ng reaction videos, explainers at breakdowns tungkol sa kaso, dahilan upang mas lalo pang tumaas ang engagement at search traffic. Trending ngayon ang keywords na may kaugnayan sa pangalan ni Michelle D, Ryan Ramos, Samantha Panlilio at ang NBI investigation, patunay kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa isyung ito. Sa kabila ng ingay online, paulit-ulit na pinaalalahanan ng mga eksperto at netizens ang publiko na igalang ang due process. Hanggat wala pang pinal na desisyon mula sa NBI o korte, nananatiling alegasyon ang mga paratang at hindi pa napatutunayan ang sinumang sangkot. Ang ganitong paalala ay mahalaga, lalo na't ang usapin ay kinasasangkutan ng mga kilalang personalidad. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng NBI upang alamin ang katotohanan sa likod ng magkabilang reklamo. Inaasahan ng marami na sa mga susunod na araw o linggo ay lalabas ang karagdagang detalye kabilang ang opisyal na pahayag ng bawat panig at kung may sapat bang ebidensya upang isampa ang formal na kaso. Sa huli, ang isyong ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kabilis kumalat ang balita sa digital age, lalo na kapag sangkot ang mga kilalang pangalan. Para sa publiko, ang pinakamahalaga ay manatiling mapanuri, maghintay ng opisyal na resulta,
at iwasan ang paghusga base lamang sa mga paunang ulat. Patuloy naming babantayan ang kasong ito at maghahatid ng updates habang may bagong impormasyon na lumalabas.